Hello, ayan, umuulan ngayong hapon. So, 4 p.m. So, mainit naman kanina. Pero kahapon, maulan, and ngayon. Ang ganda na guys ng ating Dischidia watermelon. Ayan, propagation ko lang yan. And ito rin, si Manaog Kairog variegated. Ayan, ang ano na nila, ang full na. And ito pala guys, yung aking Derstinia. So, nakuha ko to nung July. So, hindi ko to halos pinapaarawan kasi akala ko nasusunog yung dahon niya. So, may ano naman si Ma'am Sabana nito of Plantaholic Garden. Doon ko to nabili. Meron siyang diniscuss about pag-aalaga ng Derstinia. So, na-review ko. Full sun nga pala ang gusto nito. Ayaw ko namang ilabas kasi favorite ko to actually. Dati ko pa gustong magkaroon ng parang tree-like na halaman. So, dyan na lang siya. Yan, nakadungaw na lang yan. Madali din to paramihin guys. Tingnan nyo. Ito naman yung variegated. Yan, ang dami niyang flowers. Ayan o. Mabilis tong paramihin kasi yung seeds niya, tumatalsik na lang daw. So, yung iba binabalot nila. So, siguro try ko yun minsan. Bibili na lang ako nung parang pangbalot para sa mga flowers. Yan. So, marami nagtatanong, paano ba ako nagdidilig? Paano diligan ang mga gymno or houseplants or succulents? Actually, depende sa maraming factors, guys. Yan. So, una na dyan is soil mix used. Ano ba yung ginagamit nyo? Mix sa inyong mga succulents. So, marami ba siyang, mabato ba siya? Puro CNS, may coco peat. So, nakadepende yan guys sa ginagamit nating lupa. Kung ano yung ginamit natin. Loam soil ba? Syempre or pure garden soil yun, matagal matuyo yun. So, unang-una is soil mix. Next would be sunlight. Ano ba yung nare-receive niyang sunlight? Masyado bang mainit sa pwesto niya? Or hindi gaano? Medium light ba? Or low light? Yan. So, nakadepende din sa araw na nare-receive ng halaman. Siyempre, mas natutuyo pag naaarawan mabuti ang ating mga halaman. So, natutuyo agad ang ating soil mix. And then, next naman is yung ventilation. So, nasa anong area ba siya? Kulog ba siya? O mahangin ba siya? Siyempre, pag kulog, mas matagal matuyo ang ating soil mix. And pag mahangin naman, madaling matuyo. Nakadepende talaga kung saan ang location ng ating halaman. And syempre yung weather. Ano ba ang weather natin? Sunny ba? Cloudy? Windy or rainy? So, syempre magbe-base din tayo sa weather. And lagi-lagi talaga nating i-check ang ating soil mix. So, nakadepende talaga guys sa soil mix. So, pag meron tayong magagandang plants, maganda talaga na mag-invest tayo sa soil mix and maging mindful tayo sa mga factors na nabanggit ko. So, syempre, dun naaapektuhan ang ating soil mix kung natutuyo ba kagad or basa pa. So, ito lang naman ay based sa aking mga na-experience sa halaman and natutunan sa pag-aalaga ng halaman. So, hindi ako araw-araw guys nag-check. Actually, every other day akong nag-check ng halaman kung tuyo na ba sila or basa pa, kung time na ba magdilig or hindi pa. So, ito, ayan, makikita nyo, tuyo na. So, makikita nyo yan, tuyo na. And, titingnan nyo kung magaan na ba, ayan, tuyo na. So, didiligan ko na yan mamaya. Ito, kitang-kita na, basa pa. Ayan, basa pa. So, wala akong schedule, guys. Chine-check ko talaga isa-isa kung tuyo or basa pa. Ayan, ito. Tuyo na rin sila, oh. Ayan, so tinitignan ko talaga yan isa-isa. So, every other day lang ako nag-check, hindi every day. Kasi maano din sa oras. Ayan, basa pa.
Yan. So, pag nakita nyo tuyo na, aanuhin nyo rin, buhatin nyo kung magaan na ba talaga. Yan, basa pa. Yan. So, ganun ako magdilig. Wala talagang schedule yan, guys. So, titingnan nyo talaga ang inyong mga halaman. Yan, dito. Yan, binubuhat ko yan. Tinitingnan ko isa-isa. Yan. So, isa pa, guys, is pots used. Ano ba yung gamit nyong pots? Clay pots ba? Terracotta? Plastic or ceramic? So, syempre pag clay pots or terracotta, madaling matuyo. And plastic naman is matagal. So, kung tamad kayo magdilig, mag-plastic kayo. Diba? Kaya ako karamihan plastic eh. Tamad ako eh. So, guys, sa number 1 kong nabanggit is soil mix. So, actually, sa houseplants ko is hindi na ako gumagamit ng loam soil or garden soil. Kasi, napansin ko dati, mas nakaka-root rot. Dati kasi may loam soil na may mga putik-putik. Ayan, so makikita nyo, may CNS na yung aking mga mix sa houseplants. CNS, Coco Peat, Coco Cube, Rice Hull. Yan, so ganyan na yung mix ko sa lahat na to. Lahat na talaga yan. Coco Peat, Coco Cube, CNS, and Rice Hull. So, yan ang gamit ko sa aking soil mix. So, dahan-dahan kong silang pinalitan dati. Kasi puro ako loam soil dati. Eh, nakabili akong loam soil na may putik. So, pinalitan ko talaga isa-isa. Dahan-dahan lang yun, guys. So, pag may pera, tsaka pa lang ako maggagawa ng mix ko. Sarili kong mix talaga yun. So, ang gamit ko sa pagdilig ay hose. Siyempre, mas maganda ang rainwater, pero hindi kasi ako nakakaipon. So, yung hose na may ganito, guys, yung may settings na ganyan. Shower. Yan, shower pag gusto nyong basain yung leaves. Mist pag medyo mahina. Ayan, tapos full naman yung ginagamit ko pag yung lupa lang yung gusto kong mabasa. Mostly sa succulents yan. Full ang gamit kong settings. Yan. So, pag may naipon naman akong rainwater or minsan yung tubig sa aquarium, ginagamit ko. Ito naman yung ginagamit kong pandilig. Ito, ang tagal na nito. Yan yung mahaba yung mahabang nguso. Yan. So, matagal na to talaga. Nung nag-umpisa ako. Kasi sipag ko dati yung aquarium water, yung pinandidilig ko. So, ayan. Ginagamit ko pa rin to. Lalo pag may water interruption. Ayan, ginagamit ko yan. So, ayan. Maya-maya magdidilig na rin ako. Usually, nagdidilig ako 5 p.m., 5:30, or 6 p.m. Ganon. So, ayun lang guys. Siyempre, depende rin sa location natin. Malamig ba sa lugar natin o mainit? So, dito is Cavite. Medyo mainit. Kaya, every other day akong nag-check. Ayan guys, naglagay pala ako ng mga tawag dyan, name tags. Ayan si Lopo. Sana makarecover. Ayan, every other day lang ako nag-check ng ating plants kung sino ang for dilig. Ang candidate for dilig. Yan. So, thank you guys for watching. And see you again soon. Ingat kayo palagi. Bye!